Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network, kung saan ay meron pong kumakalat ngayon na isang malaking issue dito sa community ni Pi Network. Isang red alert ang inilabas ng PiChain Global tungkol sa posibleng pag-leak ng mga password ng account ng ilang mga users. Ayon sa kanila ay may posibilidad na ang ilang account ay na-compromise or na-hack at ito ay may kaugnayan sa paggamit po ng Pi browser. Ayan, kung gumagamit po kayo ng Pi browser ay i-check po ninyo yung inyong account. Baka isa na rin po kayo sa na-compromise or na-hack ang inyong account. Dahil dito ay delikado ngayon ang mga digital na assets ng mga Pi users. Ayan. Ngayon alam na natin ang panganib. Kaya ang tanong, ano po ang dapat gawin ng bawat Pi network user? Bakit mahalagang kumilos po agad tayo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng password leak dito kay Pi Network. Sa mga hindi po nakakalam, kapag sinabi nating password leak, ibig pong sabihin yan ay may posibilidad na ang inyong login credentials, gaya po ng iyong username, password ay nakuha ng mga masasamang loob o tinatawag na hackers. Sa konteksto ng Pi Network, ang pinakadelikadong epekto nito ay ang pagnanakaw ng iyong mga Pi coins o assets gamit ang Pi browser. Dahil sa leak na ito, binigyan na ng babala ng PiChain Global ang publiko. Ayan, nakikita po natin dito ang tweet o na pinost ng PiChain Global. Ayan, PiChain Global bilang babala sa lahat. Ayon po sa official nilang Twitter account, ayan, or X account, marami na raw silang natatanggap na reports mula sa users na na-compromise ang kanilang mga account. Hindi po biro ito. Imagine mo, ilang taon mong minina si Pi, tapos mawawala lang ng bigla dahil lang sa security issue. Masakit yon, di po ba? Ngayon is ano po ang dahilan ng leak at paano po ito nangyari? Wala pa pong detalyadong paliwanag kung paano eksaktong nangyari ang leak. Pero malaki po ang posibilidad na may nagamit na phishing websites or fake platforms na ginaya ang itsura ng mga opisyal na Pi services. Kapag may isang user na naloko at nagbigay ng kanilang credentials, posibleng nakuha ito ng mga hacker. Isa pa sa mga posibilidad ay ang paggamit po ng parehong password sa iba't ibang websites. Kaya kapag may isa kang account na na-leak, madali nang makuha ang iba mo pang mga account. At syempre, kasama na po dyan si Pi Network. Ngayon is ano po ang mga hakbang na dapat nating gawin ngayon? Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ang mga steps na dapat po nating gawin. Ang pinakaunang rekomendasyon ng PiChain Global ay ang pag-secure ng ating account sa pamamagitan po ng email binding. Ang ibig pong sabihin nito ay itatali natin o iuugnay natin ang verified email natin sa ating Pi account gamit ang PCM wallet. Kaya ayan, meron po silang mga binahagi rito na steps. Una ay i-download muna ang PCM wallet gamit po ang official na website na pcmlabs.io o kaya ay may mula po sa App Store or Google Play. Kaya ayan, pangalawa ay kapag na-install mo na ito, huwag mo agad i-link ang iyong account. Ang unang step ay ang KYC or Know Your Customer process. Dito mo po isa-submit ang mga documents mo bilang patunay ng identity mo. At ang pangatlo ay kapag pagkatapos po ng KYC, mag-email ka po dito sa prm@pichainmall.com. Yan, prm@pichainmall.com. Gamit po ang subject na bind email. At sa loob ng email mo ay ayan, sa loob po ulit ng email mo ay ilagay mo ang mga impormasyon na ito. Ayan, personal details users need to verify.
Una ay yung username mo. Yan, halimbawa ay Juan Pi user. Yan, kailangan mo pong lagyan ng add. Yan, add Juan Pi user. Ayan, yan. Pangalawa ay yung Pi ID or account na gusto mong i-bind sa email. Pangatlo ay ang screenshot ng profile mo sa Pi Network na kita yung buong username mo. At ang panghuli ay isang selfie kasama ang valid ID na may bagong pangalan mo. Yan, sunod dito at yan bilang panghuling steps ay ayon po sa PiChain Global ay ang prosesong ito ay secure, confidential at saka mabilis ang turnaround. Ang malaga ay huwag ka munang mag-link agad ng account mo hanggat hindi pa tapos ang verification. Ngayon ay bakit po mahalaga ang multi-layered security sa crypto? Ayan, ngayong patuloy po ang pagdami ng crypto users, hindi na po sapat ang simpleng password lamang. Ang mga hacker ngayon ay mas matalino na, kaya dapat mas matalino rin tayong mga crypto holders. Gumamit po tayo ng mga multi-layered security katulad po ng two-factor authentication or 2FA. At huwag paggamit ng parehong password sa lahat ng accounts. Gumamit po ng password manager kung kinakailangan. At syempre, iwasan ang pag-click ng mga hindi kilalang links, lalo na sa emails at saka social media. Mas mabuti ng maging paranoid kaysa manakawan ng pinaghirapan mo. Kaya yan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pi users ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy, si Pi Network ay parang pag-asa sa panahon ng kagipitan. Isipin mo, hindi mo kailangan ng kapital para makapagsimula. Kailangan mo lang ng smartphone at saka oras para magmina. Kaya maraming Pinoy ang sumali rito. Pero ngayon, kung hindi tayo mag-iingat, pwedeng mawala ang lahat ng ating naipon sa loob ng ilang taon. Masakit at nakaka-frustrate yan, lalo na kung umaasa tayo na balang araw ay tumaas ang value ni Pi. Sa mga Pinoy na may account sa Pi Network, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Sundin agad ang mga security steps. I-verify ang email, i-secure ang wallet, at wag pong i-share ang password kahit kanino. Yan bilang panghuli. Ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang isyong ito ay isa pong wake up call para sa buong crypto community, lalo na po sa mga baguhan lamang. Oo, si Pi ay isa sa mga project na may malaking potensyal. Pero kahit gaano po ito kaganda, kung hindi natin iingatan ang ating sariling account, masasayang ang lahat ng effort natin. Responsibilidad nating mga users na protektahan ang ating sarili. Hindi po sapat na umasa lang sa developers or sa team. Tandaan natin, ang crypto po ay decentralized. Ibig sabihin, ikaw po ang may hawak ng susi sa yaman mo. Kapag ikaw ay nagpabaya, ikaw rin ang mawawalan. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.